Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa Mind Your Body channel. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa loob ng iyong katawan upang alamin ang maliit na organ na may malaking potensyal na magdulot ng problema, ang appendix. Narinig mo na ba ang sinabi ng ibang tao na natanggal na ang kanilang appendix? Tutuklasin natin ang mundo ng appendicitis. Alamin ang mga sintomas nito, mga sanhi at mga pagpipilian sa pagkamot. Kaya magsara na ng sinturon at maging handa na matuto ng bagong kaalaman tungkol sa iyong katawan. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang appendix ay isang maliit na hugis na daliri na supot na lumalabas mula sa malaking bituka sa iyong kanang bahagi ng tiyan. Bagaman ang eksaktong tungkulin nito ay hindi pa ganap na nauunawaan sa medisina. Ilang teorya ay nagpapahiwatig na maaaring maglaro ito ng papel sa immune system. Ngayon, pag-aralan natin ang maliit na appendix na ito. Bagaman karaniwan itong walang anumang problema, minsan ito ay maaaring maging namamaga. Iyon ang appendicitis. Ang pamamaga na ito ay maaaring maging sobrang sakit at nangangailangan ng medikal na atensyon. Kaya ano ang mga tiyak na senyales ng appendicitis? Narito ang mga pinakakaraniwang sintomas. Number 1. Matinding sakit sa kanang bahagi ng tiyan. Ito ang klasikong sintomas, kadalasang inilalarawan bilang isang malamlam na kirot na lumalala at nagiging matindi at patuloy na sakit. Ang sakit ay maaaring una munang magsimula sa paligid ng iyong pusod at pagkatapos ay lumipat sa ibaba sa kanang bahagi. Ito ay dahil ang appendix ay matatagpuan sa ibaba sa kanang bahagi ng iyong tiyan. Number 2. Pagduduwal at pagsusuka. Ang pakiramdam ng pagkalula at pagsusuka ay karaniwang kasama ng sakit ng appendicitis. Number 3. Pagkawala ng ganang kain. Ang pamamaga ay maaaring magpabawas sa iyong pagnanasa na kumain. Number 4. Banayad na lagnat. Maaari kang magkaroon ng banayad na lagnat, ngunit karaniwan itong hindi gaanong mataas. Number 5. Pamamaga ng tiyan. Habang ang appendix ay nagiging namamaga, maaaring magdulot ito ng pakiramdam ng pamamaga at pagiging maamong maga kapag hinipan, lalo na sa ibaba ng kanang bahagi ng tiyan. Number 6. Pagbabago sa kagawian ng pagdumi. Maaaring magkaroon ka ng pagtatae. Number 7. Hirap sa pag-utot. Kung nahihirapan kang maglabas ng hangin, maaaring ito ay senyales ng pamamaga sa iyong tiyan. Number 8. Pagtaas ng sakit kapag umiinom ng tubig o nagtatawanan. Dahil ang appendix ay namamaga, anumang pagkalaw na nagbibigay ng puwersa sa iyong mga kalamnan sa tiyan ay maaaring magpabigat sa sakit. Number 9. Hindi kaya ang komportableng paghiga ng nakatapa. Ang paghiga ng nakatapa ay maaaring magbigay ng pag-extend sa iyong mga kalamnan sa tiyan at magpalala sa sakit. Maaaring mahanap mo ang iyong sarili na kumukorba o pinapabora ng isang gilid upang mahiga. Mahalagang tandaan na ang mga sintomas nito ay maaaring mag-iba-iba mula sa tao o sa iba pang tao, at sa ibang pagkakataon ay maaaring maging banayad lamang. Gayunpaman, kung ikaw ay nakakaranas ng anumang mga sintomas na ito, lalo na ang matinding sakit sa tiyan,
mahalagang agad na kumonsulta sa isang doktor. Ang maagap na pagkilala at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ng komplikasyon. Kaya ano ang mangyayari kapag pumunta ka sa doktor na may suspecha ng appendicitis? Maaaring magbigay sila ng isang pisikal na pagsusuri upang suriin ang pagkasensitive sa iyong tiyan, lalo na sa ibaba na kanang bahagi. Ang mga pagsusuri sa imahe tulad ng ultrasound o CT scan ay maaari ring gamitin upang makakuha ng mas malinaw na larawan ng iyong appendix at kumpirmahin ang diagnosis. Ngayon, pag-usapan natin ang paggamot. Ang pinakakaraniwang gamot para sa appendicitis ay ang operasyon upang alisin ang namamagang appendix, isang proseso na tinatawag na appendectomy. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng laparoscopy gamit ang maliit na mga hiwa at maliit na instrumento o sa pamamagitan ng tradisyonal na bukas na operasyon. Focus on recovery. Paggaling. Ang oras ng paggaling ay depende sa kalubahaan ng appendicitis at sa uri ng operasyon na ginawa. Karaniwan, ang laparoscopic surgery ay nag-aalok ng mas mabilis na paggaling na may mas kaunting sakit. Post-surgical care. Pagkatapos ng operasyon, mahalaga na sundin ang mga tagumpili ng iyong doktor para sa tamang pangangalaga sa sugat at pangangalaga sa sakit. Maaring kailangan mo rin baguhin ang iyong dieta sa simula upang payagan ng iyong sistema ang pagtunaw na gumaling. Mahalagang paalala, ang video na ito ay para lamang sa impormasyon at hindi dapat gawing kapalit ng professional na payong medical. Kung mayroon kang nararamdamang mga sintomas ng appendicitis, agad na kumonsulta sa isang kwalipikadong tagapag-alaga ng kalusugan. At iyan ang 9 signs na baka ikaw ay may appendicitis na. Sa paglalakbay natin sa loob ng katawan, natutunan natin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga organo at mga sakit na maaaring maganap. Sa tamang kaalaman at agarang pagkilos, maaari nating pangalagahan ang ating kalusugan at mapanatiling ligtas ang ating mga mahal sa buhay, pati na rin ang ating sarili. Sa pagpapatuloy na pag-aaral at pagiging maingat, patuloy nating masusuri at maunawaan ang mga bagay na nagaganap sa ating katawan. Nihikayat namin kayong mag-ingat at maging handa sa anumang posibleng mga pagbabago sa inyong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.